merong apat na hinihingi ang Korte Suprema. Opo. Mula sa 10 yata yun, hindi ko nagkakamali. 4 doon ay sinagot nila ng pabalang justice. Wala sa rules yun eh. Bakit dinala mo sa archives, hindi doon sa Committee on Justice? Kaya pala unanimous yung desisyon ng Supreme Court. Nasaan, ano, ha? Mukhang hindi nahirapan. Mukhang walang pumanig ni isa man. Ni wala pang dissenting opinion. Hindi, pagka unanimous, ibig sabihin Unanimous eh. Talagang ganun pala, no? Wala. Ganun ka grabe. Bakit sinabi na walang due process din? Kanina, nabanggit niya. Yes. Opo. Ipaliwanag natin bakit walang due process. Bakit po? Hindi nga dumating sa Committee on Justice, doon mo kasi tatawagin ng Vice President para kahit papano, kung gusto niya mag-appear doon, magpaliwanag, o magbigay ng doon pa lang, sagutin niya. Walang nangyari. Wala rin ho kasi. Naglululundag pa nung pumunta eh. Yun na nga po. Forthwith. Isip-isipin mo. Ayan, nakita tuloy ng Korte Suprema. Unconstitutional eh. Isipin mo, yung 3, hindi nila isinalang. Nilagay sa cabinet, napanis, o pagkatapos gagawa ng pangalawa raw at diniretso sa Senado. O sabi ng Korte Suprema, that's in violation of the 1-year rule ban. Hindi po pwede yun. Dapat kung ikaw, dapat yung pang-apat, kasi ituring mong pangalawa ito eh. Opo. Yung pang-apat halos naging pangalawa lang dahil yung unang 3, isa lang yun, pinatay. Ngayon, kung gusto mong mag-file ka sa February 5 o February 6, 2026. Sa Supreme Court tungkol sa Isa rin impeachment. uri ng bagyo, ano? Opo. Malaking balita yan. Ha? Palagay ko, intensity, ano yan? Intensity, Signal number 10 siguro ito? 10 siguro. hindi lang siguro. Oo. Ganun po? Oo. Mukhang naugaan yung mga taga-kamara eh. Nauga daw po yung mga mambabatas natin. Mukhang hindi alam kung saan ang rescue operation. Saan eh? Para mauga mo yung House of Representatives sa kanyang Tayo o matindi. doon. Opo, stability nila yan eh. Maganda yung pagkakatayo ng talaga eh, ng House of Representatives eh. Di ba? Opo. Akmang-akma sa kanyang sa kanyang mga pundasyon eh, di ba? Opo. Pagka yan nauga mo, talagang ibang klaseng bagyo ang tumira sa'yo. Iyon. Pero ganun pa man, siyempre po yung ating mga reporters, bibigyan din po natin ng daan, sitwasyon sa kanilang mga lugar dahil po sa epekto. Ano pa ba? Bagyong Dante pa naman ata tumatama ngayon. Emong. Emong na ba ngayon? Emong, oo. Kasi yung bagyong Dante mukhang kinabahan sila sa inyo, Sen eh. Hindi na, namamasyal na sa Namamasyal na, papalabas na ata ng bansa. Ayan. Diyan din po sa mga lugar na pwedeng daanan, tilayata yung ating kaibigan dyan sa Cordillera, marami din na pong lugar ang minomonitor nila kung pwede pong daanan. Yun bahagi din po ng Nautical Highway dyan sa may parte ng Mimaropa, Region 4A, Region 4B, lalo na po yung mga uuwi ng kanilang mga probinsya. Mamaya po, antabay kayo at nang sa ganun ay malaman natin ang sitwasyon sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Ayan. Pagkasimulan natin itong talakayan, Wendy, akala ko may mga nakapira na agad tayo para sunod-sunod na nating tanggapin itong sitwasyon may kinalaman sa bagyo. Kung wala. Sige. Ito muna bagyong balita dyan. Sige. Nako. Latest ito. Opo. Breaking news. Kalalabas lang po ng Supreme Court, Sen, nagpa-press con po ang tagapagsalita ng Korte Suprema. At inilabas na ang desisyon dun sa kinu-questioning constitutionality ng impeachment complaint na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Iisa-isahin natin kasi ito ay wala pa mismo yung papel ng desisyon, pero ipinaliwanag na nung tagapagsalita ng Korte Suprema, si Attorney Camille Ting. Yan. Number 1, Senator Dante Marcoleta, eto po, Your Honor. Una,
The articles of impeachment against VP Sara Duterte is barred by the one-year rule. Nako. According to Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting. Bagyo talaga. Oho. Bagyo. Ito pa, Talaga. kadugtong. The Senate could not acquire jurisdiction over impeachment proceedings. Nako. Yun pa, mas matindi. Oh. Oh. Ano Bagyo. pa? Pero kahit na bagyo yan, napursi na natin yan. Bagay, opo. Kung sila yung mga Kumbaga, suki natin, Sen. Nakita na natin, sabi Oo. natin, ayan na, pumasok na sa area of Philippine, ano yan? Area of responsibility Area sa of PAR. responsibility ng ating bansa. Alam natin nakikita natin yung kung saan papunta kasi, lalong-lalo na nung ang Korte Suprema kamakailan ay naglabas ng sariling order, nire-require ang dalawang kapulungan ng Kongreso na isumite yung mga ilang impormasyon na kanilang gustong makita upang mapagpasyahan nila yung dalawang petisyon na umabot sa kanila. Aha. Doon pa lang sinabi na natin, nakikita na natin kung saan ang direksyon na tinatahak ng Korte Suprema Okay. na kung tawagin na ay bagyo. Di ba? So, bagyong SC. Aha. Bagyong Supreme Court. Ayan. Talaga pong todo ang signal nito, Jensen, dahil sabi ni Attorney Ting, ang desisyon ng Supreme Court ay immediately executory at ito isang unanimous decision. Oho. Ano po bang ibig sabihin nun, Sen? Pagka unanimous decision, ang ginawang pagpapasya ng Supreme Court unbank. Wala ka ng kapag-pag-asa na mag-MR ka man lang. Ganon. Paano ka mag-MR unanimous? Zero pa lang. Wala man lang ano. Sino ang papansin sa'yo? Sinong, kahit isang kaluluwa doon sa Supreme Court, ang magbibigay sa'yo ng konting panahon na maaaring pagbigyan ka. Sige nga, basahin ko kung ano yung MR mo. Baka sakaling may makita nga ako riyan. Wala eh. Isinara na po ang lahat ng mga pagkakataon para ikaw man lang ay humingi ng motion for reconsideration. Tsaka immediately executory. Opo. Wala nang MR yan. Wala nang appeal yan. Aha. Yun pala yung immediately, walang forthwith, kundi agad-agad, dapat ipatupad pala yan. Ang liwanag naman Opo, kasi kagaya oo. ng binabanggit natin, doon sa una pa lang na mga pagtalakay natin dyan, wala talagang, alam mo, ito maaring magdamdam yung ibang makakarinig, lalong-lalo na yung mga kasamahan ko sa House of Representatives dati. Opo, opo. Pero pwede nating ipaghalimbawa yan sa nagsaing ng kanin dyan. Okay, okay, oh. Nagluto. Isip-isipin mo, hilaw na hilaw naman yung kanin. Ganon? Paano mong ipakakain sa Senado yun? Oho. Di ba? Hindi ka makakakain kung yung kanin ay hilaw na hilaw din. Halos halos bigas pa eh. Makakain mo ba yun? Ang gusto ko kasi pikit mata yung kakainin eh. Hindi. Kaya nga sinabi ko na sa iyo nun. Kung matutuloy, sinasabi ko nga eh. Ang totoo niyan, yung unang 3 impeachment complaints, hindi lang hilaw eh. Panis eh. Bakit ka mo? Ganun ho ba? Oo. Kala mo yung pinatagal. Oo nga, Umabot. nabinbin eh. Kapag binilang mo yung araw ng pagkakabinbin dyan, hindi siya bababa sa 20 araw. Oho. Subukan mo ang isang Sinaing. niluto Opo. ay itago mo, hindi sa refrigerator. Ilagay mo lang dyan sa cabinet, pero hindi refrigerator. 20 araw, Ba? alis dalawang mangyayari, kinain ng daga o napanis. Oho. Napanis. Napanis po. Paano mo idadali sa paano mo dadali sa Senado ngayon? Naglululundag pa nung pumunta eh. Yun na nga po. Forthwith. Opo. Isip-isipin. Ayan, nakita tuloy ng Korte Suprema. Unconstitutional eh. Aha. Isipin mo, yung 3, hindi nila isinalang. Nilagay sa cabinet, napanis, o pagkatapos gagawa ng pangalawa raw at diniretso sa Senado. Aha. O sabi ng Korte Suprema, that's in violation of the 1-year rule ban. Hindi po pwede yun. Dapat kung ikaw, dapat yung pang-apat, kasi ituturing mong pangalawa ito eh. Opo. Yung pang-apat halos naging pangalawa lang dahil yung unang 3, isa lang yun pinatay. Oho. Ngayon, kung gusto mong mag-file
mag-file ka sa February 5 o February 6, 2026. Kasi yun ang pang isang taon. Isang taon eh. Hindi, ang ginawa mo, pinatay mo yung unang tatlo. Pagkatapos, nung pumitada yung Pebrero 2025, Opo. bigla mong tinransmit sa Senate. Aha. So, nahalata tuloy. San, babasahin ko na para Basahin mo. makumpleta ko na yung detalye Sige. at magkaroon tayo ng buong konteksto. Ang sabi pa ni Ting, bukod sa unanimous decision, ang inilabas na pagpapasyang ito, Ting said the first 3 complaints were deemed terminated or dismissed and no other impeachment complaint may be entertained before February 6, 2026. Nakita mo. Aha. The High Tribunal's ruling does not bar the refiling of the complaints after a year or in February 2026. Ting said that apart from 1-year ban, the Supreme Court and Bank also found the impeachment complaint against VP Sara Duterte to be violative of her right to due process as enshrined in the Bill of Rights of the Constitution. At dahil po ito ay running story to Jen, may mga lumalabas pang mga detalye. Meron pala siyang keynote Sen na mga parte ng desisyon. Ito ang isa. Ting, quoting a portion of the Supreme Court and Bank's unanimous decision declaring the impeachment complaint versus VP Sara Duterte unconstitutional. Ito yung quote. Our fundamental law is clear. The end does not justify the means. Ito pa po yung isang quote. There is a right way to do the right things at the right time. This is what the rule of just law means. This is what the fairness or due process of law means even for impeachment. Tama naman yun eh. Alam mo kung saan kinuha yan kahit di pa natin nababasa yung kabuuan ng desisyon ng Korte Suprema. Nakalagay sa mismong tuntunin ng Rules of Procedure in Impeachment Proceedings sa House of Representatives, lahat ng impeachment complaints na ipapile, maging ito ay galing sa pribadong tao o kaya mismo na sa mga miyembro ng House of Representatives o kaya ito'y pinirmahan ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives, kinakailangan i-repair mo sa Committee on Justice. Yun ang tuntunin. O isip-isipin mo, umabot lamang doon sa tinatawag nilang 10-session day. Hindi totoo yun, Jen, Nelson. Sa totoo lang, kapag ako talagang nakahanda tayo, sinasabi ko naman sa inyo, kung yan ay natuloy halimbawa na pag-usapan sa Senado, unang-unang pagkakamali nila, Jen, Opo. yung unang complaint ay i-file at in-endorse at ito'y tinanggap ng opisina ng Secretary General December 2. Tandaan nyo, ha? Okay, December 2. December 2, 2024. Opo. Ang December 2 ay araw ng Lunes. First session day. Opo. Pero sa numero ng session, ito ay session number 26. December 2. Ngayon, yung unang complaint na yon ay na-file nung isang grupo alas 4:30 ng hapon, December 2. Okay. Ngayon, ano ang hinahanap sa tuntunin sa House of Representatives? Kapag kayo na itinanggap mo, immediately i-refer mo sa Office of the Speaker. Iyon. Okay. Aha. So, palagay ko walang nangyaring pagre-repair. Kasi kung talagang immediately, wala naman sinasabi ng paraan pagka i-repair mo. Pwede mong i-text si speaker. Pwede mo siyang tawagan. Pwede mo siyang puntahan na personal. Kasi ito bigla na lang dumating. December 2. Tapos 4:30, tinanggap ng opisina. Nelson, kung ikaw ang Secretary General, babasahin mo lang ba yan, tapos ilalagay mo sa opisina mo o tatawagan mo kaagad ang speaker? Siyempre, dapat tawagan nila ng speaker. Opo, impeachment ito eh. Opo. Ito ay isang paraan para tanggalin mo ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Pagkatapos, nakita mong ganyan, hindi mo man lang tatawagan ng pansin ang speaker, yun ang referral. Ayun. Paalam mo kaagad sa kanya. Yun ang inihingi. Sabi niya, immediately.
Oh, bakit wala sa order of business? Sasabihin nila, hindi po namin kaagad nailagay dyan kasi po yung order of business po, ginagawa namin ng maaga. Umaga lang po, umaga pa lang. Ayun. Ginagawa na namin yan kasi po magsisimula po yung session alas 13. Tinanggap ko po yan 4:30. Alas 4:30 ng hapon, Oo. Hindi mo rin mapapangatwiranan yun. Bakit ka mo? Kasi, pangkaraniwan na sa amin, pag may biglang dumating na ganyan na napaka-importanting bagay, at nirepair mo kagad sa opisina ng speaker. Sabi ng speaker, sige, isama mo additional reference of business. Ayun, so pwede naman palang gawin yun. Pwede mo gawin May kababalian naman pala Ang totoo niyan, yung apat na yan, nung i-repair nila doon sa sinasabi nilang 10th session day, yun ang February 5. Ayun. Wala siya doon sa order of business doon sa araw na yon. Kaya nga sinasabi ko, kung ito'y halimbawa umabot sa Senado, unang tanong ko sa kanila, hawak-hawak ko yung hawak-hawak ko yung session number 36. Ito yung sinasabi niyong 10th session day. Kapag ka napatunayan ninyo na ito'y nakasulat dito, ibig sabihin, in-include nyo. Andyan talaga, Magre-resign ako as Senator of the Republic. Naku, mabigat. Okay? Kasi wala hawak ko na eh. Bakit ninyo ipinangatwiran o pinangatwiranan ninyo na pati sasagot ng Solicitor General eh. Ha? It was included in the order of business, sabi niya. Ito po yung aming katibayan, Annex A. Halimbawa, Annex A, Session number 36, Order of Business. Pagka tinignan mo, wala doon. Saan mo makikita? Sa journal. Sa journal number 36. Doon makikita kasi additional reference of business. Ayun pala Isipin yun. Balikan natin mo yung December 2. What is so spectacular about December 2? Pagka tiningnan mo, dalawang panukalang batas lang ang binasa on first reading. Dalawa lang. Walang hindi masyadong busy yung araw na yun. Yung December 2, ha? Pangkaraniwan, Jen. Monday yun. Lalo na yung nag-uumpisa kami yung mga ganito. Halos 100 ang babasa. Kaya mahaba yung session eh. Yung December 2, balikan mo yun, reviewin mo. Dalawang panukalang batas lang ang binasa. Ilang minuto lang yun na babasahin mo. 3 resolutions, 2 panukalang batas. Pagkatapos lahat na communications, mga letters from different agencies, to the archives, to the archives, to the archives. Ibig ko sabihin, kapag ka tiningnan mo yung volume ng business na tatalakayin no December 2, 30 minutes tapos eh. Bakit hindi nyo isinama na additional reference of business yung impeachment na tinanggap nyo at 4:30 samantalang yun ay isang napaka-importanting bagay? Doon pa lang. Pagkatapos sumagot yung Solicitor General. Inamin ba naman niya yung 3 kanyang ganon at saka yung pang-4 ay isinama namin sa order of business na pag tinignan mo wala. Ang totoong ginawa nila, considering that the fourth impeachment complaint signed by more than 1/3 of the members of the House of Representatives has been transmitted to Congress, the 3 earlier impeachment complaints have become moot and academic and they were sent to the archives. Alam mo ibig sabihin no? Pinatay po namin. Kaya nilagay sa archive. Kaya sabi ng Korte Suprema, pinatay ninyo, ibig sabihin yung pangalawa, hindi na pwede. You violated the 1-year ban rule. Ayun. Simple. So yun pala yung binabanggit ng Korte Suprema na nalabag yung 1-year ban rule ng impeachment complaint. Ayun. Kasi kung yun ay nirepair ninyo sa Committee on Justice, may tumuloy na sana eh. Walang tumuloy na proceedings kasi walang ni-repair. Walang ni-repair sa Committee on Justice. Yun ang pinaka-ultimate na destination ng lahat ng impeachment complaints. Umabot lamang dun sa order of business eh. Pagkatapos in archives, nasaan ang pumunta sa Committee on Justice? Wala, kahit isa. Yun pala yun. Wala. Unconstitutional. Bakit? Yung dalawang requirements doon, yung
i-include mo sa order of business, nakasulat sa Constitution eh. Pagkatapos, in 3 session days thereafter, sabi niya, kapag lumabas nga sa order of business, i-refer mo naman sa Committee on Justice. Hindi nangyari yun. Yung 4, hindi dumating sa Committee on Justice. Wala sa rules yun eh. Bakit dinala mo sa archives, hindi doon sa Committee on Justice? Kaya pala unanimous yung desisyon ng Supreme Court. Nasaan, ano, ha? Mukhang hindi nahirapan. Mukhang walang pumanig ni isa man. Ni wala pang dissenting opinion. Hindi, pagka unanimous, ibig sabihin Unanimous eh. Talagang, ganun pala. No? Wala. Ganun ka grabe. Bakit sinabi na walang due process dyan? Kanina, nabanggit niya. Yes. Ipaliwanag natin bakit walang due process. Bakit po? Hindi nga dumating sa Committee on Justice, doon mo kasi tatawagin ng Vice President para kahit papano, kung gusto niya mag-appear doon, magpaliwanag, o magbigay ng doon pa lang, sagutin niya, walang nangyari. Wala rin kasing gano'n, no? Ni isang pagdinig ata sa Committee on Justice, wala pong nangyari. Wala eh. Diniretso agad eh. Marami silang itinago doon sa kanilang tuntunin. Opo. Oh. Kung babasahin nila Section 2 nung kanilang Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, Section number 2, Opo. Initiation and Mode of Filings. Ang halimbawa gano'n, Initiation of Impeachment Proceedings. Dalawang bagay lang, ipa-file mo and then referral to the Committee on Justice. Dalawa ang stages yan. I-file mo and then refer to the Committee on Justice. Lahat. Walang exempted doon. Kahit na ito'y galing sa private individual, galing sa member ng Congress, o kaya pinirmahan ng 1/3 o higit pa. Lahat ng ito nakalagay sa Section 2, i-refer mo sa Committee on Justice. Committee on Justice, ayun. Yung port complaint dumating, hindi, tinransmit ka niyan. Opo, dinala agad sa Senado yan. Yun ang kanilang pag-aakala na kapag ka 1/3, ita-transmit mo. Samantalang kung basahin niya uli doon, ang sinabi lang, pagka 1/3 o higit pa, yung pagta-transmit doon, gayahin mo kanya yung approval ng isang bill. Yun lang naman ang sinasabi, yung kung paano mo ita-transmit. Pero walang sinasabi na hindi mo muna i-refer sa Committee on Justice. Ayun pala. Ngayon ko naunawaan, Nelson, dyan. Kaya pala pinagmisa yan. Patay na. So, nakita mo na. Kaya oo nga na, ngayon ko lang na-realize. Hindi ba sinasabi na natin yun eh. nga. Nakita ko na yun eh. Nagmisa sila. Sapagkat ibinaon na nila. Patay eh. Oo. Pang ganito. Ito pa yung isang maliwanag. Doon sa pangangatwiran ng Solicitor General, sabi niya, yung po kanyang mga nag-file at nag-endorse ng mga naunang complaints, halos 7 yun dyan eh. Yung unang complaint, isang nag-endorse. Parang Percival, whatever. Opo, yung representante ng ano. Yung pangalawa, 3 eh. Nandun sila Arlene Brosa, sila yung ganyan. Teacher ata yan. Tapos Castro. meron na namang parang 2 na naman yon. Opo. Tapos yung isa si Congressman Bordado. O yan, Basta Bicol. 7 lahat yon. Ang sabi nung Solicitor General, yung nag-endorse nung 3 complaints. Naunang tatlong complaints. Nag-endorse din sila, pumirma din sila. Doon sa pang-apat. Ang tanong. So bago nyo tinransmit sa Senate noong February 5, 2025, Opo. itong 7 na nag-endorse nung unang complaint, na nag-endorse din ng pangalawa, ibig sabihin, 2 complaints ang in-endorse. Tama o hindi? Hindi tama po. Technically, dalawa talaga yun. Violation talaga. Dahil isa lang talaga eh. Isa lang talaga isang ano. So, nagpasilo sila sa sarili nilang inamin ng Solicitor General. Ito po kanya pinakita pa yung pirma dun sa Opo, yung mga pinirmahan po nila. yung signature page nung pang-apat. Ayan po kanya. Ayan po kanya. Ginawang exhibit pa eh. Di ibig sabihin, kung ako ang Korte Suprema, di malinaw 'yon. In-endorse mo rito, nag-endorse ka nito. Di kayong 7 kanya na endorser bago pa dumating sa Senate kasi pinirman eh. Maliwanag na kayo. 2 beses nag-endorse ng impeachment complaint. Paano kayo mag-endorse ng 2 within 1 year? Hindi pwede.
Sayang, ano? Ang alam ko, sa hearing yung sa Senado, dapat ibubulgar itong mga ito, no? Oo, pero nandyan eh. Nandiyan na, Desisyon na eh, ha? desisyon na ng Supreme Court. Ang totoo niyan, Opo. bago sana mapunta dyan, yung mainit na usapin, paano mo itatawid, di ba? Isa pa yun, isa pa pong issue yun, no? Oo, From 19th Congress to 20th Congress. Talaga yun. At nakahanda naman tayo, kahit saan mo isakay. Anong ginamit mo? Submarine, halimbawa? Aeroplano? Hindi na makita, kasi ilalim na ng dagat, eh. Oh. Ha? O nilangoy mo? Baka boring machine po, ginamit. Dinahin sa ilalim ng lupa, eh. Kaya nga. Boring machine na. Pero matutuntun natin. Ha? Basta sabihin mo lang kung paano mo itinawid. Oo. May statement na po rito ang Senate Court. Ayan, sige, Senate. Alam ko, Impeachment Court. Ito na mga, unahin ko na muna House of Representatives. Kasi sila yun, eh. Sila Ayun, reaction ng House of Representatives. Sige, yan muna. House of Representatives, sa pamamagitan po ni Attorney Princess Abante, the House of Representatives has yet to officially receive a copy of the Supreme Court's decision. We will review it with utmost respect once furnished. That said, we undergo the following. We respect the Supreme Court, but our constitutional duty to uphold truth and accountability does not end here. Ang desisyon ng Korte Suprema ay igagalang, ngunit kailanman ay hindi ito magiging dahilan upang kami ay tumigil sa pagtupad ng aming tungkulin. The impeachment process is not just a legal mechanism, it is a vital democratic safeguard under Article 11, Section 3 of the Constitution. The exclusive power to initiate impeachment rests solely with the House of Representatives. This was firmly established in Francisco B. House of Representatives 2003 and has a long stood and settled doctrine to allow judicial interference. Yan na. Oo. To allow judicial interference in the initiation of this process risks undermining the very principle of checks and balances. The impeachment is a political act rooted in the people's will. No legal technicality should silence it. This is not about one person. Hindi lang ito laban sa isang opisyal. Ito ay laban para sa karapatan ng taong bayan na manhil ng pananagutan sa gobyerno. The House will exhaust all remedies to protect the independence of Congress and preserve the sanctity of our constitutional role. This is not defiance. This is constitutional fidelity. Ayun, ang kabuuan po ng pahayag. Naintindihan mo yung sinabi niya? Nahihinuha ko po kahit paano. Ano nga? Ano ibig sabihin? Well, gagawin ng lahat. Huwag nyo kami pakikialam. Gagawin namin ng lahat ng kaparaanan. Kami may trabaho ng impeachment. Ang sinasabi niya, hindi pa niya natanggap, di ba? Hindi pa. Kung ako sa kanila, huwag niyo nang tanggapin. Di ba dapat nilang tanggapin? Tanggapin nila yung katotohanan. Ibig sabihin, Opo. hindi pa nila tinanggap, di ba? Opo. Ang ibig sabihin, okay, kunin mo ng dahan-dahan at huwag mo na ipakita sa iba. Ganun ba? Pagkatapos, pansarili mo na lang. Huwag ka na magsalita kung ano yung pinagsasabi. Yung judicial interference daw yan. O sa Senado naman. Eto naman, nasa Senado. Nako, magugulat ka rito. Ito po ay inilabas ng Senado as impeachment court, ha? Kasi meron silang tagapagsalita, di ba? Si Attorney Tonggol. Si Attorney Reggie Tonggol. Siya ang nag-release ng statement na ito. We acknowledge the Supreme Court's decision declaring the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional. The Senate, sitting as an impeachment court, has always acted in deference to the constitutional and rule of law. As a co-equal branch of government, we are duty-bound to respect the finality of rulings issued by the High Court. This decision affirms the careful and deliberate posture taken by the impeachment court that constitutional issues surrounding the articles required clarity before trial proceedings could commence. The court's ruling validates the prudence and restraint exercised by the Senate majority in recognizing those legal uncertainties from the outset. We now await the formal transmittal of the Supreme Court's decision and any related guidance that may affect the impeachment court's jurisdiction moving forward. The Senate remains committed to upholding constitutional order,
ensuring due process, and protecting the integrity of our democratic institution. Attorney Reggie Tonggol, spokesperson, Senate Impeachment Court. Makakita mo yung pagkakaiba ng dalawang sagot ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Oho. Ang Senado malinaw. Tinatanggap po namin at nagpapasakop kami sa inyong pagdidesisyon. Ganun lang kasimple. Opo. Yung isa, Huwag nyo kami. Pakialam. Didiskarte pa kami sapagkat yan ay trabaho namin. Oho. isipin mo merong apat na hinihingi ang Korte Suprema. Opo. Mula sa 10 yata yun, hindi ko nagkakamali. 4 doon ay sinagot nila ng pabalang. Ganun po ba? Solicitor General ito. Halimbawa, wala lang sa akin yung listahan. 4 ito eh. Opo. Sabi doon sa isa, in relation to the articles of impeachment submitted to the Senate, kinakailangan naming malaman, sabi niya, kung lahat ng mga miyembro na pumirma, yung 215, ay binigyan nyo ng isa-isa ng kopya. Yan. Opo. Alam mo ang sagot nila? Kami po kanya ay magsasabi sa inyo ng ganito. May mga bagay po na wala po tayong pakialaman. Kung baga ganito yung sanayan. Tama. Tayo po mag-obserba po tayo ng kanikanyang ng kanikanyang limitasyon. Kung equal branch po tayo Kaya wag nyo kaming panghimas. Parang ganun Pagkakasabi. 4 ito Tinatanong lang naman lahat po ng pumirma ng 200 in relation to the articles of impeachment, binigyan po ba nyo sila ng isa-isa ng pagkakataon na mabasa man lang nila ito? Opo. Bakit hindi mo isagutin ng totoo yun? In relation to that article, blah, blah, blah. Nabigyan nyo po ba sila ng panahon? Nabigyan nyo ba sila ng kopya ng lahat ng ebidensya na kanilang dapat na mabasa upang sa ganun ay makapirma sila o hindi? Opo. Yun, yun ang tipo ng mga pangangailangan ganun ang sagot. Nako. Meron po tayo kanyang sariling spear. Kanya-kanya Oo. Opo. Separation. Para sagutin mo ang Korte Suprema ng ganun. Opo. Saman tinatalong lang naman niya Tapos sabi niya, in the case of blah, 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 sabi niya. Opo. Pero nakalimutan niya na, ginawa pa niyang bold Opo. Kung yan naman kanya, hindi nakakita ng kaduda-duda ang Korte Suprema. Kaduda-duda nga, kaya nga hinihingi nga sa inyo ito Hindi, kasi nakakita siya nakakampi sa katauhan ng isang associate justice, retired Sabi, pumirma na nga tatanungin niya pa kung nabasa o hindi. Di ba parang ganun na lang style hilaw nga. Nakita ko yung hilaw nga. Paano ang gagawin mo? Isip-isipin mo naman. Isip-isipin mo, ito nga yung pinapaliwanag natin. Napakasimple lang nito. 3 steps lang ang pinag-uusapan. I-refer mo immediately to the office of the Speaker. Yan po. Ang Speaker naman, i-include niya sa order of business within 10 session days. Pagkatapos, ito yung pangatlo. 3 days thereafter, after the inclusion in the order of business, i-refer mo sa Committee on Justice. Ayun. 3 lang. Bakit nawala ito? Itong una, hindi ni-refer immediately. Ito naman, sinabi, 10 session days. Pero pag binilang mo, kung pang-ilan yung sinabi nilang session 36, pang-11. Pang-11 days. Bakit ka mo? Yung sinasabi ko kanina, December 2, doon i-final yung naunang impeachment complaint. Opo. December 2. Yung December 2 is session number 26. Tandaan mo, Nelson? Opo. Session number 26, sabi nila, yung section 36, yun ang number 10. Bilangin mo. 26. 27. Opo. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
35. Opo. 10 na yung 35 eh. Yung 36 pang 11. Pang 11. Ayun. So itinago nila, hindi nila in-include yung section 20, yung section 26 doon sa bilangan. Para lang palitawin. Nagkamali sila sa kanilang pagkwenta. Bilang, oo nga. O, so, nung i-present na Solicitor General, hindi nauna siya sa 27. Teka muna. 27 agad. 26 Lunes yun, session day yun, ba't hindi mo include yun? Doon niya ipinail. 4:30 nga lang ng hapon. Pero malinaw, na-file niya sa araw na yun. Ba't hindi mo sinama yun? Yun. So bilangin mo from 26 up to 36, 11 yun. Ayun. So 11 days lumilitaw. Technically, 11 days. Technically, malinaw. Opo. Nasa ng napakaraming mali. Una, pag binasa mo yung order of business, wala doon. Pagka binilang mo, hindi 10, 11. 11 days. O, pagpalagay mo ng tama yun, Bawat bakit ten hindi mo dinala sa Committee on Justice? Bakit dinala mo sa archives? Pinatay nila. In-archive. Pag dinala mo sa archives, namatay yun. Kaya nga sabi ko sa iyo na panis. Pagkatapos, itong lutong panis at hilaw na hilaw, dadalin mo sa Senado at sasabihin mo, o Senate, forthwith. Lunukin nyo yan, ha? Nagmamadali sila. Nguyain nyo ito ng madaling-madali. Ano mga klaseng? Nakita mo sabi ng Supreme Court? Unanimous. Ito po naman ang statement ni BP Inday Sara. Official statement of the defense team of Vice President Sara Duterte. We welcome the Supreme Court's ruling declaring the articles of impeachment against BP Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional for violating the one-year bar article under Article 9, Section 3.5 of the 1987 Constitution. The decision of the Honorable Courts affirms that we had maintained from outset that the fourth impeachment complaint is unconstitutionally infirm. This unanimous decision has once again upheld the rule of law and reinforced the constitutional limits against abuse of the impeachment process. We remain prepared to address the allegations at the proper time and before the appropriate forum. Yan po naman ang official statement ng defense team ni BP Inday Sara. Sen. Ewan ko, kung nakita ng Supreme Court to yung verification, isa pang problema yan. Ganun po. Kapag binasa mo yung impeachment complaint na ginawa nila, 32 pages yan dyan. Yung last page, 32 pages, nakalagay, subscribe and verified before me. Sabi, ang nagsasalita si Secretary General Reginald Velasco. Subscribe and verified before me. Ganyan, ha? Na itong mga signatories are known to me and they're all members of the House of Representatives. Okay. And all of them signed this impeachment complaint consisting of 32 pages. Hindi verification yun. Hindi pa kung Sa mga abogado, tawag doon jurat. Jurat po ang tao. Ano yung jurat? Yung pinapanindigan mo, nakilala mo yung mga taong pumirma. Ayun. At pinirmahan nila ito. At ilan ang bilang ng pahina ng pinirmahan. Yun ang jurat. Jurat po ang Para tawag kung doon. gumawa ka ng affidavit na di mo nakalagay doon, subscribe and sworn to before Yes, me, tama po. Subarjaga, exhibiting to me his ID number, blah, blah, blah. Affidavit, Jurat. Ano ba dapat? Abay, na kailangan verification verified complaint yun Ito na naman nasa section, nasa section 14, hindi ako nagkakamali, ng House Impeachment Rules. Yung mismong verification, kukopyahin mo na lang. Akalain mong nakalimutan. Nakalagay doon. Ito yung verification Opo. Pagkaraniwan ganito yung kanyang termino. We caused the preparation of this complaint. All of them, 215. We caused the preparation of this complaint, and we attest to the truthfulness of all the allegations based on our personal knowledge, including our appreciation of the documents appended hereto. Yun ang verification. Naglagay pa nga ng isang section dun sa na kapag sinabi mong hindi personal knowledge, nakalagay doon, kapag yung apayan, sinabi niya, sabi niya gano'n, I attest to the veracity of the allegations based on my personal belief. Mali yun, hindi tatanggapin.
It is as if, sabi niya, it is a mere scrap of paper. Ganun pala. Basura pala Kung yun, yung naglagay ka na nga ng personal belief, hindi pa tatanggapin eh. Lalo na yung wala. Di lalo na yung wala, hindi mo kinopya. Oh. Nako. Isa pang ano yun, isa pang, baka hindi napansin ako, pero palagi ko nakita rin. Oho. Page 32, tingnan mo. Oho. Hindi yun ang verification na hinihingi ng rules ng impeachment. Isip-isipin mo, letra por letra nilagay na nga para sa kanilang guide eh. Kokopyahin mo na lang kung bakit hindi pa nila kinopya. Nako. Talaga naman. O kaya tinatanong ng Korte Suprema, sino ba ang opisinang nag-prepare nito? Ayaw din nilang ano eh. Ay din sabihin. Isa yun doon sa mga ayaw nilang sagutin. Hindi po ninyo kaya. Hindi po namin pwedeng yung sarili namin. Kanya-kanya po Kanya-kanya tayong tayong trabaho. teritoryo. Hindi nyo na pakialam. Huwag nyo na pakialam sino gumawa niyan. Basta kami, ano ba? Yun ang isa sa ayaw nilang tanggapin. Ayun. Isipin mo, 4 doon sa 10 nangatwiran sila, may kanya-kanya po tayong sariling teritoryo. Wala tayong pakialamanan. Oo, sinabi nila, hindi po kayo pwedeng maging crotch sa sarili namin. We are co-equal branch of government. Pero bakit na pala doon sa desisyon na ito, parang walang tinawag na oral arguments? Ano? Hindi ba kailangan magkaroon ng oral arguments sa isang usaping ito? Malinaw na nakita niya oral argument, kaya nga humingi siya ng Ayun. 10 impormasyon. Sabi ko nga sa yung una pa lang, yung Opo. A, letter A. What is the status of the 3 Oo. initial complaints? Sabi ko, ito na matindi. Diyan pa lang. Doon pa lang, magkakaalaman na tayo. Nakalimutan niyo ba yung sinabi ko? Tama. Doon pa lang. Nakita niya, pinatay niyo. Patay. Kung patay yun, yung pangalawa, hindi rin pwede. Hindi lalo yung pang-apat, lalo hindi pwede.